Hello guys, good morning, good morning, good morning. So for today's video guys, ang tutorial na ituturo natin ngayon is kung paano mag-download ng driver ng printers, ng mga printers like Brother, HP, Epson, Canon, or ano pa man, or Samsung. Ituturo ko sa inyo guys kung paano mag-download kasi marami pa rin nagtatanong sa atin, hindi pa nila alam kung paano mag-download. So naunang gawin natin guys, kung mayroon kayong Google Chrome, ito guys, kung napansin nyo, yan yung gagamitin nyo. Kung wala naman, kung anong browser ang gamit nyo dyan, like Mozilla, ano pang ibang mga ano. Ito guys, yung Edge. Yan, Microsoft Edge. Yan, pwede rin yan guys. Pwede kayo mag-download yan. So ngayon, gagamitin ko lang itong Chrome. So open natin yung Google Chrome. So palakyan lang natin guys Yan. Dito guys, halimbawa, ito kasi karamihan tinatanong sa akin, yung Brother, ito yung bagong model ng Brother guys. Brother DCP T730 730DW. So lagyan natin driver para marito yung, then enter nyo lang guys, enter nyo. Din dito yung pinakaunang piliin nyo guys, download DCP T730DW Philippines, or kung wala ka sa Philippines pwede rin yan guys, automatic naman yan magpunta doon sa country nyo. So dito guys, may pagpipilian dito select OS family. So kung naka Windows 10 kayo guys, itong isi-select nyo, ito Kung naka Windows 11 naman yung computer nyo, ito din ang i-select nyo. Take note usually naman ngayon halos naka Windows 11 na lahat, kasi ang gumagamit na lang ng 10 ngayon is lumang mga laptop na lang o mga computer. So mas mabuting dito na kaysa Windows 11 guys. Alam ko naman Windows 11 ang gamit nyo kasi automatic naman nag-update yung 10 sa 11. So since Windows 10 pang gamit ko, yan lang muna. Then dito select natin yung okay. Then dito guys, may pagpipilian yan, easy setup for installing full software package, which is pwede rin yan guys, pero ang ma-advise ko sa inyo itong full software package para lahat talaga ma-install nya, pati yung mga iba pang utilities. Ito guys, mayroon pa rin iba dito sa baba, huwag nyo lang intindihin yan guys. Ito na tayo sa full driver software and package. Then dito guys, ida-down yan siya pababa, yung itong gilid ba yan, itong gilid-gilid na yun guys, sa mouse, o di kaya arrow down, arrow up, hanggang sa makita nyo itong agree to the EULA in download. Ito guys, ito din click nyo yan siya. Once na na-click nyo yan guys, pupunta na yun dito sa download, dito sa taas, ito sa taas, ito cursor guys, sundan nyo ito, yan na yan siya. So kaya ang ginawa ni Chrome, ni-block nya, usually kanito ang karamihan guys, di-block nya. So dito lang tayo sa download unverified file. So ida-download nya na yun guys, unverified, hindi kasi gina-allow ni Chrome. Pero gagawa tayo ng paraan. So ito na yung itong nagda-downloading na yun guys, yan na yung driver ng Brother. So siyempre ipapakita natin sa inyo kung paano siya di-download, mamaya install din natin. Pero ito yung driver ng Brother na to guys, ito na siya. I-try din natin setup. Then dito, pag click nyo doon, automatic mapupunta siya sa download. Ito na siya guys. Ito. Then, double click lang natin yan. Once na ma-double click natin yan guys, yan na. Yes nyo lang yan. Ito siya guys, installing na tayo ng printer. Installing na tayo nito Hintayin natin guys, sa labas pa yun. Medyo matagalan talaga. Din dito, yan, setup. Ito, wag nyo naintindihan yan kahit anong language nang gagamitin na yan. Then next tayo. Then I accept this agreement. Next. Then dito guys, pipilian tayo dito wireless or wire. Kung nakakonect yung wired nyo, ito. Kung gusto nyo naman ng wireless na connection, hindi na kami wired guys, ito ang pipindutin nyo. Yan. Ngayon kasi karamihan naman sa atin ngayon, nag-wired pa rin Ang wireless kasi usually sa cellphone. So next lang natin hanggang sa matapos yan. So ganun na kadali mag-download ng driver guys. Anyway, mamaya ipapakita ko rin sa Epson yung mga Epson user dyan, mamaya ipapakita ko rin kung paano i-download. Usually naman Epson. Then sa HP naman ipapakita ko sa inyo. Alam nyo guys kung gaano kahalaga itong pag-install ng driver. Yung iba akala nila nakaka-print na sila, pero hindi sila makaprint ng legal size or long. Gawa ng basic driver lang yung included niya yun sa mga bagong laptop, mga bagong Windows. So dito guys, next na natin yan pakita ko sa inyo. So dito, ito yung sinasabi ko kanina sa inyo guys, na yung driver, required lang ito na nakakabit yung printer and naka-on dapat siya. Kasi kung hindi wala tayong printer ng Brother nito, hindi natin matuloy ito guys. Gawa ng dapat mayroon niya sa ditong
makikita yung printer dyan. So alright, ganun lang guys. Kung may printer kayo, automatic naman yan dyan. Next nyo na lang yan hanggang sa matapos. Next and finish. Tapos na yun guys, ganun lang kadali. Alright, so dito naman tayo ngayon sa proceed tayo. I-cancel ko na yun guys, gawa ng hindi rin tayo makapag-proceed yan, gawa ng walang printer. Kinuturo ko lang sa inyo kung paano mag-download at mag-install. Pero ayan siya, nasa gitna naman tayo, tuloy-tuloy na yan. Next nyo na lang yan. Ngayon, sa Epson naman tayo. Baka may mga Epson user dyan. Or ito. Sa Epson naman guys, halimbawa Epson, wala pang bago ang Epson ngayon eh. Epson L5290 driver. Yan. So dito, yung pinakauna naman ulit guys. Parating pinakauna lang ano natin ha. Yan. Then dito sa Epson, dito operating system yan dito. Pipiliin niyo katulad kanina sa brother. Ganon din lang guys. Kung naka Windows 10 64-bit kayo, i-select niyo yan. Kung naka Windows 11 naman kayo, i-select nyo rin yan guys, Windows 11. Then, pag Windows 11, halimbawa yan, go nyo, go, pindutin ang go. Yan. Then dito, marami din yan, katulad sa brother kanina, may pagpipilian. Recommended, itong download, pwede din yan. Pero ito, required to guys, na may internet kayo. Kung wala ka internet, dito lang kayo guys, sa drivers. Yan. Then, sa Epson naman, ito, may dalawang klase yan siya guys ha. Printer driver, saka scanner driver. And sa brother kasi kanina package na, included na yun yung scanner. Kaya sa atin dito, dalawang i-download natin guys. Then accept natin yan. Accept. Ito ba accept yan. Then katulad kanina, dito rin ulit sa taas makikita yun guys. Dito. Yan. Tapos, click nyo lang yung folder na yun. Automatic, pupunta siya dito sa downloads na yun. Then click lang natin yan. Siyempre, ipapakita ko sa inyo kung paano siya i-install. Baka sabihin nyo, tinuro ko lang pag-download. Di ko tinuro kung paano i-install. Dito guys, yan, i-okay nyo lang yan. Okay nyo lang yan. Then okay lang ulit. Wala tayong pakialam sa language. Automatic naman yan, naka-English. Then I agree. Okay. Then ito, Epson printer utility setup. So ito guys, alam ko yung Epson, kailangan din nakakabit yung ito guys, katulad kanina, yan, may network or wireless or USB o no USB. No USB connection. Okay. Ito guys, hindi rin tayo makatuloy dito gawa ng hinahanap niya rin yung printer na Epson na 5290. Pero once na nakakabit yung printer nyo guys at naka-on, nakasaksak dito sa USB port ng laptop nyo o sa computer nyo, automatic yan siya guys, mag-nix-nix lang siya hanggang sa matapos. So ganun lang kadali. Hindi ko maipakita yung katapusan nito guys, gawa ng hindi tayo makapagpatuloy dahil wala tayong printer dito. Tinuturo ko lang paano i-download, i-install. Anyway, nasa kalagitnaan na yan guys, tuloy-tuloy na yan kung ano. So alright, ganun lang kadali guys mag download and install ng driver. So yun guys, kung nakatulong tong video natin sa inyo guys, please don't forget to subscribe, then hit notification bell, like, comments kung mayroon kayong mga katanungan, and pakishare na rin guys para makatulong tayo sa ibang mga nangailangan. Alright, thank you guys, have a good day.